Hi guys! So bali ngayon mag-solve tayo ng problem, no? This is Silly March 2026. Okay? So solve natin yung problem. Ito lang yung solution natin dito. Pero unahin ko muna yung influence line. Okay? So bali solve natin yung problem using the concept of influence line diagram. So kumbaga refer to the composite beam as shown dito. So kumbaga meron ka dito ang 2-span with internal hinge at the mid-span ng span BD. Okay? So, kumbaga, yung S natin, lahat 8 meters. Then, itong 2-span na to is loaded with a live load of 24 kN space 4 meter apart. Kumbaga, dalawa yan. Then, yung self-weight nito is 15 kN per meter, yung dead load niya. So, yung goal lang dito is to calculate yung maximum reaction dito sa interior support B due to dead load only, no? So, wala nang ibang load due to dead load. Then, ano naman yung maximum reaction niya pag due to live load naman. So, yung live load na referring doon sa 24 kN, 4 meter apart. Okay? Kumbaga dalawa yan. And then, also, we need to calculate the maximum moment at the mid-span nung segment AB due to dead load. Okay? Sige. So, before natin i-solve yung problem, so, i-recall lang natin, no? Or i-refresh lang natin. Kasi, again, this is part of my free refresher course. Palapit na kasi yung board exam. So, mag-share din ako ng mga ganito lang. So, kumbaga dito, gagamit ako ng influence line. So, recap lang natin. Ano yung influence line ulit? Okay, refresh lang natin. Ayan, no? So, yung influence line, that is a diagram, linear, especially for determinate ng mga beam, whose ordinate at any point equals the value of some particular function due to a unit load acting at that point. Ito lang yung influence line diagram pag indeterminate na. Ano na yan eh? Curvilinear na yan eh. Okay? So, again, linear siya pag determinate. So, whose ordinate at any point equals to the value of some particular function due to unit load acting at that point. So, it shows the effect of the unit load as it passes or travels along this line. So, again, one more thing na kinocompute natin sa influence line is yung mga maximum values. Okay? Mga maximum values. So, that's why, since yung mga problem ask for the maximum reaction, maximum moment, then, so, matik, baka applicable si influence line diagram na concept. Okay? Kasi yung goal lang man din niya dito is to calculate yung mga maximum values. Okay, tandaan natin itong shortcut para sa influence line for beams. No? So, ito lang naman yung shortcut niya. So, kumbaga, kung meron ka ditong beam, ayan, simply supported. Okay? Meron siyang length L. Then, lagay natin, meron siyang point dito. Point B, which is, again, at distance A from left support and distance B from right support. So, kung gusto mong kunin yung influence line diagram for the reaction at A, so, akyat mo lang yan ng 1 unit. Okay? Akyat mo lang yan ng 1 unit. Klaro ba? Yan yung shortcut niya. So, kung sa ano ka naman, kung sa points, sa support C ka naman, gawin mo ng influence line diagram yan. So, akyat ka lang din dito ng 1 unit. And then, linear na yan. Klaro ba? So, ganun lang, no? Yung influence line diagram for the reaction. And then, take note na pag 1 yung isa, so meaning sa other support, laging 0 yan. Kasi basta support, laging 0 kasi yan sila yan. Hindi lang magsi-0 yung support kung dun mo kukunin yung example, yun yung gagawan mo ng influence line diagram. Okay? Klaro ba? And then for shear naman, so ganito lang, yung A lang, divide mo lang ng L. And then dito naman sa right, yung B, divide mo ng L. Okay? And then for the moment, so multiply mo lang yung dalawa, then divide mo ng sum nila. So kumbaga A times B over A plus B, or yung L. Ganun yung shortcut.
And then once you have the influence line diagram, example ganito na, and then you want to calculate yung maximum reaction mo sa A, provided na may point load ka. So yung gagawin mo lang, para makuha mo yung maximum reaction ng RA, so basta point load, matik, multiply mo na doon sa ordinate. Kasi doon lang man din siya nag-act. So ganun. Again, that is maximum reaction. Ha? Klaro ba? And then, kung ano naman, kung yung loading is uniformly distributed, walang triangular dito, no? Yung load lang dito is uniformly distributed and point load. Okay? Kasi ano man to? Moving loads. So, yung sa wheel load, saka yung sa train load naman to, no? Okay, kumbaga, meron kang uniformly distributed. Pag yan naman yung loading, so yung gagawin mo lang, since yung uniformly distributed is acting sa entire influence line diagram niya, so, kumbaga, kukunin mo lang yung magnitude niya, then multiply mo ng area. Ganun lang yung mangyayari. So, kumbaga, to get the maximum reaction due to uniformly distributed load, so W lang times yung area nito, which is 1/2 nung base times yung height, A. Klaro ba? Tandaan nyo yan, ha? So, solve tayo na. So, balikan natin yung March 2026 na problem. Okay, so, kumbaga yung problem, meron tayong beam, ayan, supported with A, B, and D. Then, meron tayo ditong internal hinge sa may point C. Klaro na? And then, that is space equally by 8 meters. So, kumbaga, 8 meters, 8 meters, 8 meters. Klaro? Ayan. So, gawin natin 3-dimensional para maganda tignan. Then, parang nabivisualize din natin. So, ito, parang ano to yan? Ayan. Ganyan. Then, ito, another segment to. Okay, para klaro. Ayan. Okay ba? So, parang analytical model kasi to. Ayan, gawin natin yung parang tingin ko lang realistic model niya. Okay? So, yung internal hinge na yan, so magiging parang shear splice connection. Okay? Hindi talaga parang shear splice connection. No? Okay. Klaro ba? So, ito lang yung atakihin natin para mas makakita natin. Okay, ganito pala yung kanya. So, ngayon, alam natin na basta, di ba, pag internal hinge, yung meron is meron siyang shear, no? May reaction dyan, di ba? Pag nag-analyze tayo, may statics. So, alam natin may shear dyan, pero walang moment, no? Di ba? Yung property ng internal hinge is may shear siya, pero wala siyang moment. Okay? Kaya kung gagawan mo ng influence line diagram, yung internal hinge mismo, wala kang magawa, no? Like, purely line lang, no? Walang ano ba, no? Kasi yung moment dyan sa internal hinge is equal to 0. Okay? Kaya, so since shear lang yung meron siya, kaya sometimes, we call that one as shear splice connection. Okay? Klaro ba? And then, one property ng internal hinge is, nahihiwalay mo yan, no? Like, pwede mong i-analyze yan as ganyan. Like, analyze mo yung overhang, and analyze mo to. Okay? So, that would be yung another method naman, no? We solve this problem using statics, no? Ngayon, solve ko muna using influence line diagram. So, ibalik ko muna siya, no? Balik ko muna siya. Okay na, no? So, since yung yung dead load natin is 15 kN per meter, live loads 24 kN at 4 meter apart. So, again, calculate the maximum reaction at B due to dead load, due to live load, and the maximum moment at midspan of AB due to dead load. Unahin natin i-solve first yung maximum reaction at B due to dead load. So, ito yung dead load natin, di ba? It is loaded with 15 kN per meter. Okay? Self-weight niya yan. So, meaning, hindi na puputol yan, hindi na stretch yan. Like, fixed talaga yan. Entire length ng beam mo. Ha? So, ganun. So, yung tanong is the maximum reaction at B. So, gawa tayo ng influence line diagram for the reaction at B. So, influence line diagram, dy. So, yung gagawin natin pag gagawa tayo ng reaction dito sa point B. So, bali, papalitan natin yan ng spring. Parang ganyan.
Okay? So, parang ano yan ba? Imagine mo, may spring ka, na? Then, itry mo siyang i-push. I-push mo siya ba, na? Imagine mo, ipupush mo yan. Then, pag i-release mo yan, di ba, magbabibrate yan? Parang aakyat yung spring kasi kinimpress mo aakyat. Ganon din yung nangyayari dito. So, parang kinimpress mo to, then, i-release mo yung spring. Klaro ba? So, yung mangyayari ganito. So, isang segment to, yan, kasi ano to internal hinge. Isang segment to, isang segment din to. Okay? Ito, tsaka ito. Isang segment yan. Yan, tanggalin ko muna yung support, yung loading. So, ngayon, i-release natin yung spring. Okay? I-release natin, ha? So, iniba ko na yung kulay para kita natin na ito lang yung affected. Pero affected din to kasi ano siya connected siya So, ayan, di ba gaganyan yung itsura niya? Ganyan. Kung ano yung itsura nito, ganun din yung magiging itsura ng influence line diagram niya. So, parang aakyat yan ng 1 unit, di ba? Yun yung shortcut na. Aakyat yan ng 1 unit. Yung explanation, bakit daw aakyat ng 1 unit yan? Kasi pag nirelease mo daw yung spring, magbabibrate yan, May sound kasi yan, Yung sound niya, yung tunog niya, tuwan! Kaya 1. So, ganun. Pag release mo ng spring, vibrate, tuwan! Dapat umiko talaga, Tuwan! So, kaya doon daw galing yung 1. Okay? So, tuwan! So, kada release natin, tuwan! Nakaiko talaga. Okay. So, parang ganito yung itsura niya, So, ano ko na lang, i-separate ko na lang para mas makita natin ng maayos. So, again, sa support, 0, 0. 0 din dito. Ito, hindi 0 to kasi tuwan dyan So, may 1 unit dyan. Yan. Linear. Ayan. Again, bakit nag-1? Dahil nirelease mo yung spring. Tuwan. Ganun, So, since isang segment lang to, so meaning i-extend lang to. Kasi isang grupo lang sila, di ba? So, extend lang yan. And then ito, konektado man to sila, so 0, and then, yan. So, hindi natin alam kung ano yung height, solve natin. So, yung height niya is y over nung full distance niya. So, kumbaga, y over nung dalawang s. And then, 1 over nung isang s lang. And then, kumbaga, y is equal to 2. So, 2 bali ito. Then, ito na. So, connect na natin yan. So, ito na yung influence line diagram natin for the reaction at By. Okay? Klaro? Nice. So, ngayon, due to dead load, so, lagay natin yung dead load. Kumbaga, yung dead load is loaded on the entire influence line diagram. Diba? So, meaning, pag loaded siya, so, yung gagawin, di ba, kukunin mo lahat yung area ng influence line diagram. So, yung mangyayari nito, so, yung maximum BY natin is equivalent ng 15 times nung area ng influence line diagram, which is 1/2 nung base. Yung base natin is yung buong length nung beam. Kumbaga, 8 yan, And then, yung height niya, 2. So, kaya 1/2 of 3 times 8, which is the base, and then the height is 2. Using your calculator, so you have 360 kilonewtons. So, that is the maximum reaction at B due to dead load. Klaro? Wala'y pangutanan. Anyway, pag nakipangutanan, sorry, Bisaya. If may tanong ka, comment mo lang sa Kasi post ko man to sa Facebook at YouTube. Okay? Okay? Okay. Sa'yo nun, Okay? Narinig ko na yan dati. Hindi ko lang matanda. Okay, ngayon. Problem number 2. Calculate the maximum reaction at B due to dead load naman. So, ganun pa rin. Maximum reaction at B. So, kumbaga, walang mabago sa influence line diagram mo for the BY. Kasi doon pa man din yung hahanapin. Yung magbabago lang is due to live load na. So, meaning, hindi na uniformly distributed load all throughout, kundi yung live load na lang. And then, yung live load natin, dalawang 24 kN space at 4 meter apart. Okay?
So, ilagay natin ulit yung influence line diagram for the reaction at By, which is the same pa rin yung kanina. So, ganun pa rin, ha? So, lagay mo ng spring, i-release mo yan, tutunog yan, tuwan! So, yan, ha? So, akyat na yan ng 1 unit. Okay? Tuwan! 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 So, okay. So, isang member lang to sila. So, ano lang yan, extend lang yan. Then, yun pa rin, no? To pa rin to. Then, ito, another segment. So, kumbaga, ito yan. Okay? Klaro ba? So, ito lang din yung kanina. So, ngayon, ilo-load na natin yung live load. So, meron tayong 24 kN. So, ngayon, saan natin ilalagay yung 24 kN? So, since yung goal natin sa influence line diagram is makakuha ng maximum. So, dapat ilagay mo siya dun sa maximum or sa peak point ng influence line diagram mo. So, which is yung 2. Which is yung 2, no? Wala pala tong unit, no? So, which is yung 2. So, doon mo ilagay yung isang 24 mo, na to make sure na maximum yung makuha mo dyan na value. Okay? We need to make sure that, na? So, kumbaga, meron kang 24 kN loaded at point C. Ngayon, dalawa kasi yan, ha? So, di natin alam kung yung 24 is andito ba or andito. So, i-simulate natin yan. Kumbaga, dalawang cases yan. First case is yung isang 24 kN is nasa likod niya. Yung second case naman is on front sa kanya. Okay? In front sa kanya. Ano na tama? Diba? Basta, ano? Dito sa unahan na. Okay. So, unahin ko muna yung first case where yung 24 kN is on the back. Nasa back niya. So, 4 meter. Then, okay na tayo din. Yan. So, meron tayong S na 8 meter. Ito 4 meter. So, meaning 4 meters to, na? Tama, no? Walang question dyan, ha? So, hanapin natin yung height ng ordinate niya dito sa influence line diagram. So, sana huwag ka magalit. May pangalan ko to sa X mo. So, sabihin natin X yung pangalan niya. Yan. So, ba't kasi nahanap pa si X niya? So, anyway, we have 4 meters dito. So, ganun pa rin, no? We can use region proportion. So, pwede kang gumamit nung 2 over the entire length nito, which is 16. Then, equals x over ng 12. Bali, 8 plus 4, no? Pwede rin, x over yung entire length niya, which is 8 plus 4, yun yung 12, is equals sa 1 over yung 8. Anyway, kahit saan dun, na? Pwede. So, yung ginamit ko, ito lang kasi mas madali. So, x over 12 is equal ng 1 over 8. So, madali siyang tingnan. So, kumbaga, you have 12 divided by 8. So, that is 1.5. Okay na, na? So, meron ka ditong 1.5. So, yun yung ordinate niya. Ngayon, titignan natin paano naman pag baka andito sa front. No? So, check natin, no? Kung mas malaki yung ordinate mo, kuha mo, pag yung isang 24 kN is nasa front niya. Pag mas malaki yung ordinate, meaning yun yung mag-govern. Pero kung mas maliit, ito yung mag-govern. So, ganun lang naman, no? Kung sino kasi yung malaking ordinate, yun yung pipiliin mo. Kasi sure ka, makakuha ka ng maximum values. Klaro ba? Okay? Sige. So, lagay natin ito 4 meters. Ito isang segment lang po sila. So, 24. So, ganun pa rin. Extend lang natin to. So, kung 4 meters to, 8 meters to, meaning 4 meters dito. Na? So, sabihin natin Z to. Hanapin pa rin natin yung ano niya, ordinate niya. So, we have this 4 meters Z. So, meron kang Z over 4 is equal nung 2 over 8. Ayan. So, therefore, you have Z, which is, ilan? Nag-calculate ka pa na, no? Huwag na i-calculate. 2 times 4, 8 yan, na? Divide mo lang 8. So, parang nagkakalculate mo pa yung 8 over 8. Na? Diba? So, buti napigilan kita, na? So, huwag mo na i-calculate yun. 8 over 8, no? Siyempre, 1 yun, no? minsan, i-calculate pa natin, no? Yung 8 times 1 ba? 8 ba talaga? So, try mo natin, no? So, medyo, nagduda ka na nagduda ka na sa computation skills mo. Dahil sa calculator. Anyway, so, you have 8 over 8. Okay, klaro? So, ngayon, since yung ibabangga natin, kung ito tsaka ito, di ba? Kung sino yung pinakamalaki, yun yung mag-govern. So, kumbaga, ito yung gagamitin natin. So, yung gagamitin natin is yung 24 andito sa 2, yung isang 24 andito sa 1.5.
Yun yung first case kanina. So, yun yung gagamitin natin dito, itong case na to. Kasi dito, sure tayo na malaki yung values na makuha natin. Klaro? Nice. Okay. So, kumbaga, we have now the BY, which is 24 times nung 1.5 plus yung 24 times nung 2. Using your calculator, yan, i-calculate mo na yan. So, you have 84 kilonewton. Isip na lang kung magaling ka talaga sa yung manual solving ba, no? May mga ganyan sobrang galing no? Hindi ako ganyan So, 84 kilonewton. Pwede man kung kanang pugsun ba, no? Yung pilitin mo yung sarili mo, kaya naman. Pero ayaw ko na pilitin, no? Kasi may calculator naman So, 84 kilonewton. So, we have the maximum reaction at B due to live load na 84 kilonewton. So, yan yung sagot. Okay, punta tayo sa third problem. Okay? I hope klaro na. Kung di pa klaro, pause mo lang muna yung video. Try mo i-understand muna, no? Kasi yung next, masasolve tayo ng pangatlong problem. Okay? So anyway, you can pause the video na video man din to. Okay, problem number 3. Ano daw yung maximum moment at the midspan of AB due to dead load? So, due to dead load lang. Ngayon, yung hahanapin is yung maximum moment at midspan. Ano yung gagawin? Pag gusto mong hanapin yung maximum moment sa midspan, so, pupunta yung rule sa statics na cut and expose. Di ba? Kailangan mong putulin yung segment para ma-expose mo yung moment. Kasi, pag di mo i-cut, di mo ma-expose, di mo ma-solve. So, yun yung gagawin natin dito. Kung puputulin natin yung segment dyan sa midspan. Okay, so dito yung midspan natin. Ngayon, puputulin natin yan, no? Like, we need to cut it to expose the moment. So, cut na to, no? Isang segment yan, di ba? So, meaning, di ba, buo to? Ito sila, buo yan. Isang segment lang lahat yan, yung A, B to C, na? Isang segment lahat yan. Ngayon, maging dalawa yan, no? Kasi, sa pilitan mong puputulin yung beam just to expose yung maximum moment. Okay, so isang segment yan, isang segment lang din to. So, dalawang segment na. Okay? Then, yung pangatlong segment is itong CD. Okay? Klaro ba? So, kumbaga, we are dealing with 3 segments ngayon. So, ngayon, yung gagawin natin, lalagyan natin ng shear connection. Pero dito, di ba, alam natin, pag shear splice connection, shear lang yung kaya niyang i-resist. May moment dito kasi originally, buo yan. So, meaning, may shear yan, may moment yan. So, kung pinutol mo yan, then lalagyan mo lang ng shear. So, paano yung moment niya? May moment man dito, sino magre-resist? So, hindi pwedeng shear connection, ha? Yung gagawin mo siyang moment splice connection. So, maglalagay ka dito ng cover plate, tsaka cover plate din sa baba. So, parang nami-maintain mo din yung niya. So, may shear yan, at the same time, may moment dahil sa cover plate. Klaro? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ako na yung sagot, wala akong kausap, Anyway, so, ngayon, pero pag magsasolve ka, di pwedeng ganyan, kasi pag nilagay mo pa din yung moment splice connection mo, di mo masolve to, kasi pinigilan mo, Yan man yung purpose niya, pipigilan mo. So, ngayon, di natin ma-expose, pero ganun yung mangyayari, So, pag mag-a-analyze ka, dapat wala yan sila, So, again, ito is for shear. May resistance per shear. Ito naman is para sa moment. So, nami-maintain mo pa rin, may shear siya, may moment. Kahit pinutol mo na yung segment na yan. Pero pag mag-a-analyze ka, dapat walang resistance yan. So, tatanggalin natin yan. So, entirely ito, wiggle-wiggle lang yan. Magda-dance-dance yan. Ito lang yan. Okay? So, gawa tayo ng, sabihin natin yung point dito sa midspan, lagay na natin E na lang. So, gawa tayo ng influence line diagram for the moment at E. And then, yun tignan natin ano yung mangyayari. So, again, yung moment dito is ganyan. So, itry niyang iakyat yan. Then, dito naman, itry niyang iakyat. So, ganun yung direction ng moment niya. And then, let's see what happened with the other element. So, mangyayari ganito,
Okay? Akyat natin to. Di ba gaganyan yan? Kuha nyo. Ito, aakyat mo, na? Ito, aakyat mo din. So, yung iba, madadamay na. Parang domino na lang, na? So, gaganyan yan. Then, yung nasa support, di makagalaw yan, ha? Ganun yung assumption natin dyan, ha? Di mo dapat pagalawin yan. Okay ba? Klaro ba? Ganyan, ha? So, ganyan din yung magiging itsura ng influence line diagram niya. So, parang ganito yan, ha? So, dito sa support, 0, 0 lagi talaga yan. Okay? Except na lang kung reaction. Kung reaction, hindi 0 yan. Kung hahanapan mo siya ng influence line diagram. Okay, so 0, 0 tayo dito. Ngayon, ito siya, i-plot natin. Yan. So, magiging ganito yan sa natin, influence line diagram. Then, ito namang segment na to, kasi isang segment to sila yan, ha? Isang segment na to, 0 siya dito, di ba? Isang segment na to, continuous yan. Then, reach niya yung 0, so meaning sa baba na yung dito na part sa baba na. So, parang ganito din. Kuha nyo. Then, itong segment na to, so, connected siya dito sa may, konektado din yan sila, na? Di ba? Pag ganyan mo dyan, akyat yan, akyat. Ito, konektado kasi connected yung dalawa, eh. So, madadamay lang ito. Okay, so kaya, for this one, so connect natin siya dito. Then, 0 na din tayo dito. So, di ba pareho lang silang itsura? Huh? So, yan yung influence line diagram natin for the moment at the midspan, or at E. Klaro! Charis. Okay. So, ngayon, we have E yung goal natin. So, midspan man, so kung 8 meters, so halfway. So, 4 and 4 meters. So, di ba yung shortcut is kukunin mo lang yung AB divide ng L. Pero hindi yung overall L, yung length lang between yung span mo. So, kumbaga, 4 times 4 over 4 plus 4. Okay? Or 4 times 4 over 8. So, yan yung magiging ordinate mo dito. Klaro? Yes, sir. Yes, sir. Okay, 2 units. Okay, ngayon, yan lang yung pwede nating isolve, na? So, dito, magre-ratio and proportion ka na dito. Okay ba? Ngayon, marami kang triangle. Oh, may triangle ka dito. Ito, another triangle. Ito triangle din, ito triangle. Anong triangle yung gagamitin mo for the ratio and proportion? So, gagamit ka nung sa tangent pa rin, ha? Pero dapat, yung kukunin mong triangle, yung nag-share ng the same angle. Which is, okay? Para ma-solve mo to ba? So, ano yung gagamitin mo na triangle? Hindi pwedeng trip-trip lang, na? Like, ito lang yung gamitin ko, sir, tsaka ito. Hindi pwede, na? Ito lang, sir, tsaka itong dalawa. Kasi magkatabi sila, na? Walang ganun, na? Okay? So, yung gagamitin mong triangle is yung may the same angle. Okay? So, kumbaga, itong dalawa. Kasi this one follows the vertical angle theorem na ito, vertical angle to, di ba? Kasi ito siya, the same angle theta, the same angle theta. So, kung theta to, theta din to. Vertical angle theorem. And then, di ba kung nag-ratio and proportion ka, di ba yung ginagamit mong function dun is tangent. So, kung magta-tangent ka dito, tangent theta ka dito, which is rise over n. Ganun din dito, tangent theta, rise over n. Na, the same man yung angle nila. So, meaning, pwede ka mag-ratio and proportion. So, ratio and proportion is only applicable if the two triangles share the same angle. Klaro. Okay, so okay na tayo na. So we have 2 over 4 is equal nung x over nung 8. Okay, so huwag kang magalit kung gagamitin ko yung x mo dito sa problem natin. Okay, so x over 8 then equals sa 2 over 4. Okay ba? Klaro. Okay, so using our calculator, so we have 16 divided by 4, so 4. So, x is 4. So, ito siya. Yung ordinate niya is 4. Okay? Sige. So, load na natin yung dead load, no? So, yung dead load, that is loaded kasi self-weight niyan sa entire length ng beam. So, that will be loaded sa entire influence line diagram. Klaro ba? So, since loaded yan sa buong influence line diagram, so meaning, kukunin mo lahat yung area niya.
Okay? So, ilagay ko lang dito yung load ha, sa may itaas. So, meaning ito, since this is above x, so we will be using positive dito. Then, ito is below x, so negative to. Kasi magkasulungan sila, di ba? So, dapat lang na magbaliktad yung sign nila. So, ito siya is plus, ito siya minus. So, ganun yung mangyayari na, no? So, we have 15 times yung area nito. So, kumbaga, yung maximum moment natin at midspan or at point E is 15 times 1/2 of the base, 8 yung height 2. Klaro tayo dito? Hindi pa tayo tapos ha? Meron pa tayo dito sa baba. So, minus tayo na. So, minus nung 15 times yung area naman nito, which is 1/2 of the base, 16 times yung height niya, which is 4. Klaro? I think wala na, na? So, using your calculator, masolve mo, negative 360 kilonewton meter. And that is now our final answer. Okay? So, anyway, no? Baka gusto mo din mag-enroll din sa, ano, sa online refresher program ko, no? So, yung klase will be, ngayon, no? August 11. So, malapit na, no? So, scan mo lang yung, ano, yung QR code dito if you want to enroll. Okay? Sige. So anyway, this is also posted in my Facebook page. So andun din yung mga details. So, check out mo lang, ha? Sige. Thank you. So, see you sa next na video.